Watching my video, ituturo ko sa inyo kung paano magbaklas ng sprocket. Kaya napakabilis lang nito, pero ang gagawin ko dito ay aking bubuin, pero babaklasin ko muna ito at ililipat doon sa aking blenderan. Kaya manood lang kayo dyan sa hindi pa nakapanood. Ayan, tatanggalin muna, tingnan nyo yung gagawin ko. Ayan, kapag nagpapano tayo, nagbabaklas ng sprocket, dapat siya, sundin nyo lang yung kanyang pinakabutas na maliit. Yan yung guide niya. Ayan na. Dapat yung papunta doon sa kabila, pataas, sarado yun. Pero pag paatras naman ay dapat pabukas. Ganyan talaga pag gusto mong tanggalin yung sprocket. Pero kung gusto mong baklasin, ayan, makikita nyo dyan sa natin, na mamaya ay aking tatanggalin yan. Ayan hinay-hinay lang muna sa pag-ikot. Ayan, babaklasin ko siya. Ayan. Dapat dahan-dahan lang. Diba? Dapat hinay-hinay lang. Ay, kung na lang yan, matatanggal na lang natin yan. Diba? Natanggal na natin. Diba? Natanggal na natin siya. At atin naman siya ililipat sa aking pinaguhurman nito, blendera na yan. Dito ko siya ililipat. Manood lang kayo dyan sa ating gagawin, watching my video. Ay, ito yung ating gagawin kasi babaklasin ko ito yung ating sprocket. At lilinisan ko lang siya at ibabalik ko rin siya mamaya. Kaya manood lang kayo dyan hanggang sa dulo. Ayan, sa mga hindi pa dyan, para matuto lang kayo, napakabilis lang naman magbukas. Kahit lang yung gamit natin, pako at saka martilyo. Ayan. Ayan, nakikita nyo yung ating guide. Ayan, dapat pag nagbubukas tayo, yung paandar, yung tumatakbo tayo, ayan, ikotin lang natin siya. Ayan, panoorin nyo lang. Ayan, bubuksan ko siya para makuha yung mga maliliit na ayan. Panood lang kayo sa ating gagawin. Kaya sa mga hindi pa alam yung mga ganito, kaya matuto kayo para mas maganda, mas makatipid kayo kapag marunong kayo gumawa-gawa ng mga bagay. Kaya dapat nyo pagbigyan ng pansin, lalong-lalo na mahal ngayon yung mga bilihin. Mahal yung pagpapagawa ngayon, kaya kailangan marunong tayo gumawa ng mga bagay. Kagaya nito ng ginagawa ko. Ayan, kailangan lang muna natin siyang ikutin ng paandar. Kaya ganyan talaga yung pagbubukas ng sprocket. Ayan, buksan na natin. Ayan, pakikita ko lang sa inyo yung kanyang pinaka maliliit na yan. Binuksan na natin. Ayan, manood lang kayo sa ating gagawin. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan, pasensya na dahil lang tayo ngayon. Ayan, yan yung nabuksan ko na, nakita na yung mga maliliit na mga bilog-bilog. Ayan, ang gagawin ko lang dyan ay kukuha lang ako ng lalagyan na bottle na ating ginupit at dyan ko siya ilalagay lahat. Anuhin ko siya, ko lang siya para siya, para hindi tayo mahirapan, para hindi na tayo pulot ng pulot kasi ayan yung kinuha ko na takip niya. Ayan, at mamaya mabilis na lang yan kailangan kunin ko lang muna yung mga maliliit at lilinisan ko siya ng ito. Ayan, nilagay ko na siya sa plastic bottle na ating ginupit. Ayan, lalagay ko siya lahat doon sa para malinisan siya kasi mayroon akong gas na nilagay dyan sa loob ng bottle, yung kerosene na panghugas ng ating maliliit na bulitas, yung maliliit na bilog, yung para sa ating sprocket na ating inaayos. At makita nyo naman na kailangan din natin gumawa ng mga bagay para alam natin yung yan, kailangan pagsanayan nyo. Kagaya lang yan ang ginagawa ko. Nanonood lang ako dati sa mga naggagawa ng mga pero hanggang sa nakuha ko yung mga ginagawa nila sa bagay, pero hindi pa tayo ganun ka-expert, pero alam ko na rin yung paggawa ng sprocket. Kaya lang medyo mabagal pa tayo.
pero ganyan lang talaga kasi mahirap talaga yung ganito, lalong lalo na maliliit yung mga bilog-bilog nito na kanyang pinakabulitas, parang mata ng isda, napakamaliit. O yan, tatanggalin ko na siya at ilalagay ko siya sa plastic bottle kasi hugasan ko siya ng plastic kerosene. Ayan, di ba, lang, ginamitan ko lang siya ng pako para mahulog siya doon sa ating lalagyan. Ganyan lang yung gagawin natin, at hugasan muna natin siya ng gas na kerosene, kaya linagay ko siya sa plastic bottle para mahugasan natin siya ng kerosene na gas, yung petrolyo tawag sa amin. Ayan, yan, di ba, ilalagay lang natin siya. Ayan, itatabi muna natin. Ayan, manood lang kayo dyan, kaya dapat ninyo matutunan yung mga ganitong mga bagay sa pagbabaklas ng sprocket, lalo na kapag nasisira. Ayan, kadalasan kasi nasisira yan kasi yung ilalagay kasi puro mga yung kunting grasa, pero ang nilalagay ko dito, nilalagyan ko siya ng kunting grasa at nilalagyan ko siya ng gas kerosene. Ayan, di ba, yan yung gagawin natin. Kailangan pag naglagay kayo ulit ng kanyang pinaka niya, ayan, pinaka leg niya, kailangan titingnan nyo muna yung kanyang paglalagyan bago niya lagyan ng yan yung pinaka niya. Ayan, di ba, ganyan lang tamang gawin, kasi dapat tingnan nyo muna kung sasabit siya doon sa pagtatak. Pinaka umiikot siya, kailangan baliktaron. Nakikita nyo yung kamay ko, hindi tama daw yun, ito yung tama. Yan, makikita nyo yung tama na ating ginaano. Ayan, yan yung tama, di ba? At lalagyan ko siya ng mga bilog-bilog kasi lininisan ko na yung ating mga bilog-bilog. Kaya para sa mga hindi pa nakakaalam, kailangan matuto rin tayo sa mga bagay nating gawin. Lagi kong sinasabi na dapat tayo matuto sa mga ginagawain, lalo na sa mga gusto magtipid, sa mga may mga padjak, lipadjak, mga pedicab, kung ano mang yung padjak sa inyo, maski bike. Dapat marunong tayo gumawa para hindi na tayo magpapagawa na lalong-lalo na ngayon na mahal yung bilihin, mahal yung pagpapagawa. Kaya marunong din tayo gumawa ng mga bagay, diba? Iniisa-isa ko lang siya ipasok, kailangan mabilis-bilis ng konti. Ayan, diba? Kailangan mabilis tayo para mabilis natin siyang mailagay. Ayan, manood lang kayo dyan hanggang matapos yung ating napakaliit ng mga parang mata ng isda. Ayan, diba? Ganyan lang talaga yung paggagawa ng sprocket, kaya dapat matuto rin kayo sa mga natin dyan, mga kababayan natin dyan, mga ka-idol, yung mga taga-padjak natin dyan. Kailangan matuto rin tayo gumawa ng mga ganitong bagay. Ayan, lagay lang natin yan, yung mga maliliit na bulitas. Yan, yung mga maliliit na parang mata ng isda. Ayan, di ba, nakumpleto ko na siya, di ba? Ayan, tingnan ko muna siya kung okay na siya. Ayan, kailangan tingnan natin ng maigi bago siya maging okay, di ba? Ayan, lalagay na natin yung kanyang takip, di ba? At lalagyan naman natin siya sa kanyang ibabaw. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan, di ba? Manood lang kayo dyan, kaya dapat din kayong matuto. Ayan yung pinaka niya, pinakakamay niya na maliliit para siya ay gumalaw. Yan yung pinaka gear natin. Gear yan yung tawag yan, may spring pa yan. Yan yung gear na parang nagkakambyada. Ayan yung spring, may spring din siya sa loob para siya ay gumalaw, parang bumubuka-buka. Yan lang talaga. Ayan, manood lang kayo dyan, di ba? Ayan, nakabit na natin. Ayan, sa loob, papakita ko lang sa inyo paano siya ipasok. Lang sa atin siya ng tinulak lang natin siya. Ayan, di ba? Ayan, gamitan natin siya ng tiyanik para kasi maliit siya. Ayan, may pasok natin siya sa maliit na
butas. Yan yung pinaka-gear niya. Yan yung tama lang gawin natin mga kalodi, mga ka-idol. Ayan, kailangan din nating magtipid-tipid at matuto tayo sa mga gawain para hindi na tayo magpapagawa. Kasi mas maganda yung tayo yung gumagawa kasi pulido. At mas maganda yung kalalabasan ng resulta. Kumbaga para lang tayo nagsasanay pero masasanay din kayo kagaya ko. Nasanay na rin ako sa paggagawa nito. Kaya kadalasan kapag nasisiraan ako ng aking sprocket na hindi na siya gumagana, ganyan yung ginagawa ko. At mas maganda yung ginagawa na ganito at linalagyan ko siya ng gas at linalagyan ko siya ng yung malagkit na yung grasa, yung nilalagay ko dyan at kunting kerosene na gas para siya ay mas tumagal, maabot siya ng taon bago siya Ang gagawin nyo lang dyan kapag hindi na siya masyadong umiikot, lagyan nyo lang siya ng gas. Yun lang yung gagawin nyo, patakalan nyo lang gas yung pinakaloob niya para siya ay tumagal. Kaya yan lang yung gagawin natin. Lalagay ko na yung mga bulitas, ayan yung mga parang mata ng isda. Yan lang yung gagawin natin mga lodi, mga ka-idol. Ayan, manood lang kayo sa ating gagawin. Ganyan lang talaga yung pag-aano ng mga paglalagay. Ayan, isa-isa lang. Medyo matagal-tagal lang ng konti pero at least matatapos din natin yan. Ayan, manood lang kayo dyan sa ating, kaya wag na wag kang kukurap. Manood ka lang dyan para matuto ka sa ating ginagawa. Ayan, watching my video, wag na wag kang kukurap. Kaya mas maganda kasi na matuto tayo sa mga gawain. Ayan, inisa-isa ko lang siya. Ayan, hanggang sa ako'y matapos. Napakahaba talaga ng ating gagawin nito. Kaya manood lang kayo dyan dahil ito talaga yung kahabaan at kabuuan talaga ng pagtatapos ng ating ginagawa na ating sprocket na nasira. Yung tawag ito ay crank, single crank ang tawag dito. Ayan, diba, sprocket ang tawag dito. Sa iba naman ay kasit, ay thread, pero thread din ito dahil may thread, kaya lang hindi siya kasit thread, sprocket siya. Ayan, diba, ayan, ko na siya, naikabit ko.